So, ano in-order mo? I ordered... Ilalagay ko lang. Actually, nag-isip po ako kanina if I'm gonna order a matcha latte or the special matcha that they have on the menu. But since I haven't tried the special matcha, Tinry mo. yes, tinry ko. Ako naman, as always, non-coffee. Oh. Soda or sometimes non-coffee na mga drink. So, ang akin ay soda, lychee. Ang walang Oh, kamatayan, lychee soda. lychee. Hindi. Nag-strawberry naman ako minsan. Or blueberry, di ba? Blueberry. Blueberry. Wow! Choices. Grabe. Grabe yung mga choices natin ngayon. Oo. No? Ay, sakto. Partner. Partner! Partner. Ay, mamaya yung Mamaya. kwento natin. Mamaya yung chika natin about dyan sa partner kung bakit tayo tumawa. Pero choices. Sakto dun sa magiging episode natin ngayon. Episode 4. Which is Crossroads. The choices that defines us. Crossroad. Ang ganda nung title, Crossroad. Tsaka, From redirection to crossroad. the crossroads. Tsaka, Yeah. alam mo yan, di ba sabi nila parang, there are things that doesn't define you, but no, every choice that you made would define you and your life. Redirection with it? Oo, tama. So, pag pinili ko na maging simple lang. So, it defined me. Like, simpleng buhay, simpleng tao. As a simple man or Oo. a simple person. Pero if you're, Minimalist or maximalist, di ba? Grabe. I'm so, parang, hindi ko ma-define kasi it's our second episode using the microphone. yeah. Medyo conscious pa rin ako kasi And, puno ba to ng ubo? Or yung boses ko ba clear? tsaka hindi na natin kailangang magsalita ng malakas pa. Yeah, oo. Diba? Diba? Although malakas pa rin yung boses ko, guys. Yes. So, itinas niya yung paa niya. Akala mo Itatas ko nasa na. sariling bahay mo. Nasaan ba tayo? Partner. But in reality, we're in a coffee shop. Yeah, here we're in a Nasa coffee Blue. shop. At first time natin dito. Na mag-record. Na mag-record. Like, I've been here a couple of times na. Meron, okay. Oo. Personally, maraming beses ka nang nagpunta dito. Not really that much. Ako, pero, pangalawa lang to. Pero hindi ko to first time. Like, yeah. Siguro mga pang-apat. In my lifetime. Bihira naman kasi ako magawi dito sa direction na to. Yeah. But anyways, yun nga. Syempre, choice ko pa din yun kung bakit hindi ako nagagawi. Diba? Pero, so, ibig sabihin, where we are right now, sa buhay ha, or kahit hindi sa buhay, kung sa simpleng bagay, kung nasaan ka man, choice mo yun. Pwera na lang kung may mga ibang may mga ibang factor din kung bakit yun ang choice mo. Minsan, peer pressure, or baka no choice ka na lang. Yes. Marami talaga yung mga factors, environmental factors na pwede maka-affect sa life choices natin. Gaya ng gupit ko ngayon. Ay, pinakita. Yeah, nag-ano ako ng gupit. Like, choice ko na ang gupit ko ngayon is taper fade kasi to. Taper fade? Diba? So, sabi ng isa nating friend, taper fade. Joke lang. Taper fade. Yes. Tupperware. Taper fade yung sabi niya. Anyways, let's not dwell on that. Okay, sorry. How's yun? Diba? So, life choice mo yan. Tapos ang choice ko is yung, siguro for example, today, imbes na, kanina, I wore brown shirt. Tapos sabi ko, nag-walking kasi ako around poblasyon. Tapos bawisan na ako, parang magpapalit ba ako? Hindi. Ayoko nga nung lagkit na. So, I changed my clothes into a more comfortable one para naglakad man ako during our session. Hindi ako na insecure sa sarili ko. And right now, choice natin itaas yung baan natin. Yeah, it's our choice. Hoy, pero meron tayong magandang naging this past few days, may isa tayong magandang naging choice. Bukod sa to show up, yes, meron ako isang decision na naalala ko na pwede rin magsakto rin pala dito. Yung choice ko na
nagawi tayo tayong dalawa parehas sa seminar. Diba? Which is, hindi naman tayo nag-usap about Hindi kami that nag-usap. prior that seminar. Yung para siyang youth workshop or seminar, di ba? Hindi ko talaga alam na kasama siya. Nalaman ko na lang bukas na yung event. Oo, Tama ba? kinabukasan na yung event. Yeah. Like, ako talaga wala akong kaalam-alam kung sino yung mga kasama, ganyan-ganyan. Kasi biglaan lang din Oo. akong in-invite. Ako naman, week na prior nung event, sinabihan na ako. Pero, meron talagang hesitation nung Kung una. sasama ka or hindi. Like, ang isang reason is sino yung mga kasama. Yun ang iniisip ko. Pero, kaya ko naman kasi makipag-engage sa mga tao, makipagplastikan. Hindi naman. Pero, may moment din kasi ako ngayon sa life na it's hard to show up. Really, diba? It kind of depends on the people that's gonna be there. Yeah. As well as what's the event. Yun yung mga bagay na isa sa mga factor kung bakit ka mag-show up or hindi yung tao. Wala, natuwa lang ako guys sa decision ko, sa choice ko na mag-go, sumama. At lalo na nung nalaman ko na kasama siya. Oo. It's our first time na magkasama sa isang seminar. Or isang event. So, Dati talaga dapat meron na kaming isang workshop din na magkasama kami. But then again, it's my choice na hindi gumising that day kasi tinatamad ako. Yeah, puyat din siya guys. So, yung it defined me na parang ayoko muna ng ganitong mga bagay kasi parang ayoko mag-focus doon. Then again, that it's my choice. Tapos, noong yun nga, yung sa seminar workshop na sinasabi niya, hesitant pa din ako noon na kung mag-go ba ako or hindi kasi it's really short notice na for me and for the organization that I belong to and I will represent. So parang, ano ba, worth it pa bang sumama or hindi na? But, syempre, inisip ko din kasi yung mga makikinabang if sasama ako dun eh. Diba? Meron kasi ako mga underclassmen na alam kong makikinabang din once I participated on that workshop or seminar na tinutukoy nga namin. So, nag-go ako kahit wala pa akong kaalam-alam kung sino ang kasama, ano ba yung gagawin talaga. Even though nasabi na sa amin yung parang pinaka-title noong seminar workshop. So, sabi ko, okay, gagawin ko to hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga, yun nga, sa mga underclassmen or sa mga members na makikinabang nun. Natuwa kung matapos yun sa amin. Tapos, di ba, speaking of natuwa, nagkagulatan na lang kaming dalawa noong, siguro mga bandang hapon or gabi, ng day before nung seminar. Na, like, bukas na talaga, tapos wala pa kaming ka-impa-impake. Oo, wala talaga kaming, parang wala kaming sa wish na indecisive pa kami. Indecisive pa sa bag. Oo. Na diba? Dapat ay naka-duffel bag kami or biglang magmamaleta ba or magbabackpack ka. Yeah, diba? Diba? At hindi ko alam na 3 days pala. Yes. Kasi ang akala ko talaga 2 days. 2 days lang siya. Pero anyway, natuwa lang ako dun sa decision na mag-go dun. Kasi life is full of crossroad. Alam po. Crossroad talaga, guys. Ibig sabihin, maraming moments sa life natin na may mga tatahakin tayo or tinatahak tayo na landas. Dito ba, dyan, kanan, kaliwa, ganun. So, habang hinihintay ko lang yung aking partner. Makikwento namin, guys, kung bakit, anong meron sa partner. Diba? Siya, connected siya dun sa event, sa seminar. Ang harap. Rinig ka pa rin nga pala, no? Kahit wala ka. So, yun. Nasa na nga tayo? Ako yung decision ko na, natuwa ko dun sa'yo na inisip mo yung mga, anong term mo? Underclassmen. Yung mga underclassmen. Kasi, hindi niya inisip ang merely me, sarili. Kasi, I think, sa buhay, maganda rin na
every No. time na may decision tayo sa life, hindi lang tayo, nakakaano dun sa, kitang-kita yung ano dito. Sorry. Yung naging decisions natin is hindi lang merely for ourselves, di ba? Yes. Doon ako natutuwa sa mga tao na laging lumalabas, laging yung decision nila laging iniisip yung ibang tao din, yung kapakanan nila. Dahil minsan, yung mga pinipili natin sa buhay, mga decisions natin sa buhay, actually, hindi nga minsan lagi, it affect people. Pag hindi naging maganda ang decision natin, maapektuhan sila, di ba? Kuya, ang sarap Hmm. ng matcha. So, yun. Matcha yung ano. Ha? Haluin mo. Diba? Kasi, parang for me kasi, if there's gonna be an opportunity for me and I see that that opportunity is not for me lang, Oo. then Tsaka for me, ito, I may would isang rather tanong. go for that opportunity, not just for myself, but for them as well. Even though they did not have the chance to experience the training, I was there. Parang, so, pag bumalik ako dun sa lugar ko, Sa community. sa community ko, I would be able to echo everything. Yeah. Diba? So, ang buhay na pinipili mo ay Ay, weather lang. Hindi, yung buhay na nakaangkla pa rin. Ay, angkla. Angkla, Oo, akla kami. Hindi nyo kaya. Siya ay seaman. Hindi, nakaangkla pa rin sa masa, sa ibang tao. Kasi, guys, for me, ang ganda nung yung laging inaalay mo ang buhay mo Sa iba. Sa iba. Your mission, your purpose, ang fulfilling kaya nun sa life. Na, ang hirap alamin yung purpose natin sa life, di ba? Oo. Pero when you serve other people, parang sa sarili mo, parang legacy mo na rin yan, di ba? Yes. Na achievement mo na rin. Na even though you haven't found your true purpose, Yeah. meron ka pa rin kumbaga ambag dun sa community na nasan ka. Yeah. Kasi nga, yung mga inisip ko for the past year, ever since elementary or high school, I've been living on a survival mode. Yeah. Na I would just think of myself na how would I survive each and every day. Tapos, paano ko i-conquer yung mga hardships as well as yung mga hindrances na binibigay na, not just the environment, but the people around me as well. Na, yun nga, parang nakakasawa din pala na isipin na lang yung sarili mo. So, nung nagkaroon ako ng awakening or ng enlightenment nung namatay si Dada, sabi ko, shit, paano na ako? Like, kaya ko bang mabuhay ng para sa sarili ko lang? Or, kaya ko mabuhay ng ako lang? So, the year 2021 to 2023, parang that's my experimental stage na if I'm gonna think all by myself or kung ang isasalang-alang ko lang ay ang sarili ko, ano ba yung mangyayari? Na, tinimbang ko yun eh. Like, ito, sige, ganito Nikki, para mag-survive ka, sarili mo lang ang isipin mo, ganyan. Well, I survived, but barely. Yung parang, oo, nakakakain ka, nakakagising ka pa kinabukasan. But, there's no happiness inside you na, ano bang kulang? Ano bang mali na hindi mo ma-pinpoint pa. Tapos nung nabigay na nga sa akin yung department kung saan ako nag-serve ngayon, parang dun ko sabi ko, okay, let go. Parang i-give up ko muna yung sarili ko para dito. Baka kasi isa ako dun sa mga maging
parang dahilan kung bakit sila mas magiging better as a person. Diba? Na-conscious tuloy ako kung bukas pa yung mind ko. Tinignan ko. Anyway. Ayun. So, yun nga. Tapos, nung parang nasanay na yung katawan ko. Sense of purpose. Oo, parang doon ko na nga nahanap yung sense of purpose na wala na akong pakialam kung wala akong income dito, kung wala man akong nahihita for myself. But I feel happy and I feel contented na I get to experience na ako yung nag-share ng not just knowledge, wisdom. Parang paiyak. Knowledge, wisdom. Tsaka ano pa ba? Siguro lesson na they can get to use kapag sila na yung lumabas outside that room na pinag-anohan na. Oh. Diba? So yun yung parang life choices ko ngayon. I will give myself for the people para in case na hindi nila alam kung paano mag-stand up para sa sarili nila. So how Diba? do you define life? Depende kasi yun sa tao. Like, Sa'yo? okay, sige. I mean, masasagot mo na ba siya? Kasi minsan may mga taong hirap din naman talaga. Oo. What's life? Ano ba ang buhay? Kasi habang tumatanda tayo, hindi naman laging nasasagot lahat ng tanong natin. Or nasasabi natin na ito yung purpose ko, ito yung mission ko. Every tumatanda tayo, nagkakaroon ng, kumbaga may unlock, yung kumbaga sa laro may na-unlock na mga kumbaga character. Yes. Pero dito sa life, may mga na-unlock tayo, hindi natin masasabi kung nasagot na natin. May iba na nasagot na. Or na-define na. Sa'yo, tama ka doon. Yung sa life na may ibang nasasagot na hindi. So sa akin, for me, life is the ever, parang, yung everyday you get to discover new thing. Even though not everyday, there will be a time na you will discover something new in your life na parang you will be blown na lang na, okay, ito pala yun. Okay, ganito pala yun. Na hindi mo naman siya everyday talaga makikita. And it's super rare for someone to discover something new. Diba? Everything kasi right now is cliche. Naisulat na sa libro, nai-act na sa mga TVs, through dramas. Na-experience ng iba, tapos na-experience na ng iba, and then naikwento. Diba? So yun, for me, life is the parang discovering something new. Ako, same din sa sinabi ko sa episode 3. Na life is full of surprises. hindi. Hindi, ganun din naman. Life is full of surprises. But full of letting go din. Kasi kaya ko siya kasi doon nga sa sinabi ko na ang daming mga tanong na minsan nasasagot. Minsan naman, hindi ka agad. Or meron talagang hindi mo masasagot. Dahil hindi abot ng knowledge natin. So feeling ko yung pagle-let go sa mga bagay na ang hirap unawain or sa mga bagay na na-attach tayo. Ganun. Kasi nga, di ba, sabi nga sa psychology, meron tayong 4 windows sa life. Kasi yung sa 4 windows naman, sa personality kasi yun. Yeah. So parang ganun din sa life. There are things na, I know. Oo. And then, I didn't know. Yeah. I know, but you don't know. And the last window, nobody knows. Yeah, nobody knows. Parang, parang nobody. Gusto pa mag-entry ng kanta, sige ha. Sorry po. Hindi ako singer, unlike my mother. Parang ibig sabihin naman nun, nung hindi ko alam, hindi mo alam, it's for you to unlock and discover. Yung ganda ng kanta. Anong kanta yan? 1,000 Years. Huh? Oo nga, 1,000 Years by Christina Perry. Colors. Baka i-judge ako. Teka muna. Para nasa music video ko. So magdi-drink lang kami, guys. Hearts, beats, fast. Sige, pag tayo na baka tayo makapiright. Nakaboses pala. Para makapiright. Hindi, dyan sa 1,000 Years. Napunta sa 1,000 Years. Ang ganda ng kanta, guys. Ang naalala ko dyan ay JS. Yes, syempre, pang JS yan eh. Mga JS prom. Tsaka mga high school life. Diba? Kinakanta namin yan. Yun na pag-usapan natin yung sa Crossroads, diba?
dun papasok yung mga life choices natin ng high school na parang Oh my ngayon nakikringe gosh. ka na. Like, I remember on our JS prom, di ba the normal outfits on a JS prom would be formal? Alam mo ba, dahil last minute, kasi nga nag-back out ako that day. Oo. Sabi ko, ayoko, wala kasi akong kapartner. Alam mo, pinilit ako ng advisor ko, ng ni Dada, na sumali ako. And yung suot ko dun, Ano? parang ako, ayun, parang ako mag-field trip. Huh? Oh, alam mo yung, Paano? alam mo yung, Paano? Bakit? alam mo yung suot ko na flannel. Yung suot ni Tawot noong, Oh. nung sumayaw siya. Oh. Ganong polo, na color green and black. Hindi mo ako si Elastic Man nun. Tapos maong na shorts. Tapos, Reebok na sneakers. So, para ako mag-field trip that day. Or di kaya ako saan man ako pupunta sa mall. JS? Oh, babe. Balik, ako lang yun. Iba na outfit nun. Kasi nga, nag-back out na ako. Kaya ngayon, parang nakikringe pa rin talaga ako every time na naalala ko. Tapos yun pa yung pinapatugtog sa mga Oo, na sa slow mga dance. sa Oh, mga yung slow sabihin ng dance. host, oh, yung mga magja-java dyan, mga magpa-partner, punta kayo sa gitna, ganyan-ganyan. Tapos, alam mo naman, syempre, may isang strict ng teacher dyan na nakaganon lang. Binabantayan ng everyone if may mag-kiss. Ang cringiest moment ko talaga yun na every time na nakakita ako ng flannels, dancers na may flannels, Naalala mo yun? lagi siyang nagko-cross sa utak ko. Shit, I would never do that again. Sige. Kung napag-usapan natin yung nung high school mo, ano yung decision mo? Dalawa to ha. Dahil crossroad tayo. Yung mga decision sa life. So, una, ano yung decision mo sa high school ba? Or in the past na lang? Pwedeng past. Sige, Pwedeng basta high ikaw school. ang Ako na pipili. bahala. Anong choice yung hindi mo pinagsisisihan? Pangalawa, yung pinagsisisihan mo ng sobra. At bakit? Dito sa hindi pinagsisisihan, pwede rin namang i-explain why. Pero gusto ko mas malaman dun sa regret. Di ba? Dun sa hindi ko pinagsisisihan. Yung hahayaan mo lang mangyari ulit yun. Ganon. Okay. For me, nung nag-break kami nung first and last ex ko. Bakit? Wow, T. Sige, go. Hayaan ko pa rin talaga siyang mangyari. Kasi Yeah. that didn't happen, or if I would avoid it, if I'm gonna be reincarnated, hindi ako magiging ganito na parang, hindi ako magiging ganito ka-strong. Kasi one of the factors why I am standing today in front of you, everyone, nagbaka-pageant yun. The reason why I'm standing today, until today, is I became strong because of that man. I did not regret everything what happened between us. Na I came to parang I get to experience new firsts in my life. Na I also get to open my eyes na okay, may iba pa palang level yung mundo. May iba palang level pa yung love. Kasi hindi mo regret yun? hindi ko Wala regret yun. Kasi if I'm gonna go back there, parang hindi ko pipiliin na mag-break kaming dalawa. Kasi nga, parang, kumbaga sabihin ng iba, he's too good to be true. Okay, pangit siya, pero walang kulay yung personality niya talaga at all. Like, sobrang bait. Tapos, hindi niya man sinasabi sa akin personally, pero he protects me behind the lights. Diba? Parang, hindi ko alam na meron na palang nag-criticize sa relationship namin, tapos hindi nakakarating sa akin. Kasi ayaw niyang iparating. Alam mo kung kailan ko lang nalaman niya na nag-break na kaming dalawa na. Sinasabi ng mga klase ko na pag namin namamansin sa relationship niyo, nagsasabihan niya ganyan yung tao, ganyan, na bakit daw kami pakikialamanan. So parang, I was moved by that time na sabi, shit, willing pala siyang mag-go overboard pa for our relationship. Tapos, ako dahil lang sa simpleng rumor, nakipaghiwalay na ako. Kasi ito pa, yung rumor nga na yun is that meron siya daw nililigawan
from the other school. Mm. Syempre, as a gay teen, ganyan-ganyan. Magpaparaya. Hindi, I O, was hindi really naman. frustrated by that. Ah. Akala ko I was the only one. Diba? Wala pa si Sam Smith nun, pero I thought I was the only one. Tapos, parang doon ako napuno na pinatanong ko lang siya sa klase ko if tunay nga yung rumor. If true, ayoko na. Tapos alam mo yung reply niya sa klase ko, oo. Eh di wala na kami dati nung nakipag-iwalay ako. Tapos, tapos alam mo, siguro mga a week later, nalaman ko na ginawa niya lang pala yun kasi ayaw niya nang ako nasasaktan. Kasi nga, ang daming sinasabi ng ibang tao sa amin dalawa na I feel so stupid to. Parang tang. Parang I didn't give him the chance to explain everything. Parang ako nung dalig-dalig kong itinapon nun. Tapos ngayon, he's living a happy life with his new girlfriend, which turns out to be my best friend and my rival during my high school days. But I'm not bitter. I do not hold a grudge against them. Parang ever since na I knew they were together, parang sabi ko, okay, maybe I took you for granted. I'll let you go and I will not bother you anymore. If there's someone's gonna come for me that will love me like you do, it's great. But if there's no one, it's great as well. Because it serves a lesson for me not to, it serves a lesson for me to value everyone who will come to my life. Na, alam mo yun, they have good intentions naman. So, parang I don't have to build up really, really tall walls. Kasi parang, yun nga, during my childhood, ayoko na kasi nung ako yung nasasaktan. Kasi nga, sanay na ako sa bahay na lagi-lagi na ako nakakarinig kung ano-ano. Kaya pagdating sa school, parang I look intimidating to others. Ito, inamin dito ng mga klase ko sa akin. Na kaya, madami naman daw, hindi naman sa madami. They are interested na makipagkaroon ng communication with me. Pero they are intimidated nga daw kasi nga, number one, even though I look friendly outside, may mga parts pa daw ng personality ko na parang ayaw ko daw makipag-connect sa kanila. Sabi ko, like what? Taekwondo player kasi ako. So, yun pa lang, ayaw, parang natatakot na daw silang lumapit. Tapos, pangalawa naman, is, hindi naman siya for bragging. Ever since I came to high school kasi, I really proved myself, not just to my father, but to everyone that I can reach the top. Kasi nung elementary, everyone did not believe in me. So, parang nung nag-high school, sabi ko, ang ina niyong lahat top. Pag ako nag-top dito, hayop kayo. Hindi na uso-uso dito. Nagmura siya. Hindi na uso-uso dito sa high school yung pasarapan lang ng pansit, magiging top student ka na. Diba? But, hindi naman ako galit dun sa mga academic rivals ko ng elementary. They are really talented. More than me. It's just that hindi lang ako pumayag ng high school kasi nagkaroon ako ng parang isip ganyan na I can stand against those kung ano man yun. So yun talaga. Yun yung hindi ko nare-regret. Hindi mo nare-regret yung sa relationship namin ng first and last ex. So you learn so much, ano? Oo, and after him, you've grown so much. Yes, after him, hindi na ako nag-tempt. Hindi na ako nag-tempt na makipag-relasyon pa sa iba. Not until 2023. Akala ko I was okay na. Meron kasing dumating, but then again, it's a disaster. So, sabi ko, okay. This is not the right time for me. Kaya nung may nagtanong sa akin, bakit wala ka pang boyfriend until now? Sabi ko sa kanya, madami pa kasi akong bagay na kailangan kong patunayan sa sarili. So choice mo din? Choice ko yun.
Kaya nga nag-a-assume ako na kaya tinanong niya ako ng gano'n kasi feeling ko gusto niya ako. Pero yung nagtanong na yun Lamig na kami. is my crush ngayon. Happy crush ko. Sabi niya, bakit wala ka pang boyfriend until now? Sabi ko, ang hirap kasi kung Sino kaya yan? haharap ako sa pamilya ng tao. Hindi ko naman akong kayang ipakita or i-brag. Number 1, I haven't finished college yet. Number 2, I haven't... Wait lang, na-pressure ako. Kasi, nag-isip ako ngayon nung sa akin. Teka muna. Grabe naman yung kanya. Yung pangalawa ko, parang I don't have a stable income. Yung pangatlo, since wala nga akong stable income, I am not financially free. Siyempre, I have my rent, I have my food, I have a lot of things to buy for my needs. Saka ko na lang nabibili yung wants kapag may extra ako. So, I'm not really financially free. Pangalawa, wala pa kasi akong sariling bahay. Parang tinaga ko na kasi sa bato yun na if ever I'm gonna enter a new relationship, dapat yung lahat ng mga bagay na nabanggit ko kanina meron ako. Para kahit ano mang ibuto sa akin ng tao, wala na akong pakialam. Diba? Kasi if I have those things, I wouldn't worry about anything at all. Diba? Kung tatanungin niyo kung ipapalaman ko sa anak niyo, marami. Kasi may pera na ako. Kung tatanungin niyo kung saan ko patutuloy ang anak niyo, meron akong bahay. At hindi ko kailangang umasa sa kung ano mang meron kayo. Na hindi ako nakipagrelasyon sa anak niyo dahil mayaman kayo or dahil gusto ko lang humutot ng pera sa inyo. No. I can live by myself. Kaya ko pa pong buhayin ng anak niyo, but not you guys. Kasi I entered a relationship with that person. So, yung parang kumaga, yung kung anong meron ako, meron din siya. Pero it would not be spread on the family. Siguro, makakapag-share naman kami sa family if you have the extra. But if yung pinagtrabahuhan ko kasi, ang alam ko para sa amin lang, hindi ko siya kayang i-share muna sa iba kasi nga, mawawala naman kami, di ba? Unang question pa lang eh. Hindi, kasi yung matandaan mo, hindi kasi tayo pwedeng ngumuya ng hindi natin kayang ubusin. Di ba? At hindi rin tayo pwedeng kumuha ng sobrang dami ng pagkain kung hindi naman rin natin kayang ubusin. So, parang hindi naman sa isang kahig isang tuka, pero you're working hard enough to provide yourself enough items naman din. Mahirap din ngumuya pag pag puno na yung bibig mo. O pag wala kang ngipin. Oo. So yun yung mga bagay na, diba, hindi pa yan nare-regret ha. Uy, ako naman. 32 minutes. Okay lang yan. Okay lang yan. Papayaan nyo na kami guys. Kasi it's been so long since baka mahati ito. Feeling ko magiging episode ano to? 4.5. 4.1 and 4. 4 muna, tapos then 4.5. Yeah. Yung sa akin naman, yung regret. Hindi. Alam mo, may naisip hindi na mo ako kanina. nare-regret. Hindi nire-regret. Hindi nire-regret. Dalawa. Pero ang... Pero di ba sabi natin isa? Hindi nga. Ibig sabihin, pero ang namutawi. Namutawi. Grabe naman yung lalim, pagkatalinhaga ng wikang Pilipino na ginamit ng aking partner. Oo, partner. Ay, yung kwento pala ng partner, guys. Mamaya na yun. Sige na nga. Sige, papatakamin muna namin kayo. Pero yung akin na hindi nire-regret, may naisip na ako kanina, pero ito na yung, ito yung sana nadinig ako, no? Talagang gusto ko kasi ganun lang. Naka-on naman. Para intimate yung voice. Nakaka-conscious ako. Anyway, buhay siya. Sa akin, ngayon ang namumutawi na hindi ko ni-regret is yung, although hindi ko siya decision, I mean, external na rin kasi siya, yung Bicol. Kasi, nalungkot. Yung iniyakan mo ng sobra. Oo, nalungkot at nasaktan. Pero, kung ang buhay, mauulit ako sa bandang April, May, yung dadating yung opportunity na yun, hahayaan ko lang ulit na gano'n na mangyayari. Kasi, ang dami ko natutunan na hindi, yun nga, may mga biglang magnanak sa atin, sa door natin, na hindi natin alam kung bigla tayong para bang kukunin sa isang place. Tapos, ang tanong dun is, nasabi mo na ba? Next year.
kumanta. Nasabi mo na ba, nagawa mo na ba yung mga bagay na gusto mong sabihin or gawin sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, sa mga taong importante sa'yo, sa mga loved ones mo. Kasi yun, nung hindi ko pa alam na hindi ako matutuloy, di ba? Siyempre, nalulungkot-lungkot na ako, no? Nagka-cry-cry na kami sa video call. Nag-iyakan na talaga kami. Kasi hindi ko pa rin ma-imagine ang buhay ko doon. Kasi ang layo. Ang layo ng Bicol. Ang layo ng lugar na mapupuntahan ko. So, kaya wala akong regret na hindi natuloy o wala rin akong regret na hindi ako tumuloy dahil masaya ako ngayon sa kung nasan ako at sa kung ano yung mga ano ko ngayon? Ano yung lesson na mga nadala mo Oo, from yung mga that? natutunan ko. O, di ba nakikinig ako, guys? Very grabe. Grabe yung kung malalaman nyo lang yung naging journey ko every month ng taon, meron talaga akong like may mga word ako doon, January, February, March, every At saka may ilalabas kasi talaga ako ngayong December. Sana kasama yung libro. Nauna yun, libro yun din. Na 2025 journey ko kasi ang mantra ko talaga noong 2024, sabi ko sa sarili ko, this is my year. And daming hindi rin naman naging maganda. At sadya pa lang ganun, taon-taon na hindi mo rin masasabi. Hindi naman perfect lagi ang taon. At ang dami talaga. Kaya ang ginawa ko talaga, sinulat ko siya kung ano yung mga natutunan ko every month. Kaya pala hindi matapos yung libro natin. Oo. Huwag mo muna ipagkalat ng libro tayo. So yun. Yun ang hindi ko regret. Yun ang hindi ko nire-regret. Yung hindi ako natuloy. Buti na lang hindi hinayaan ng universe na matuloy. At saka, yun, yung... Kasi, di ba naman, there are things that will be offered to us. And then we will be enticed to get that opportunity. But then again, at the end of the month or the end of the day, hindi pa rin sa atin mapupunta. Kasi akala natin para sa atin na, pero hindi pa pala. It's just for our character development. Yes. Dun sa next question. Yung sa Kung hindi ka nagregret doon. Sa una. May nag-message kasi, guys. Anyway, ano yun naman, ito naman, yung pinagsisisihan, nire-regret. Yung talaga, parang gusto mong other way around na mangyari or baguhin talaga. Ang lalim. I think ignoring the signs that Dada has something feeling inside. Parang, I know na something is wrong with her. But I chose to be blind-eyed. Kasi she's denying it. So I have no choice but to deny it as well. Kasi if I'm gonna dwell on that, parang mag-aaway lang kami na, or magtatala lang kami na, sige magpagamot ka na ganyan-ganyan. Wala nga kami pera that time. So, paano nga kami magpapagamot, di ba? So, siguro, yun nga, nare-regret ko din na bakit hindi ko siya tinanong that very day or every day, ever since that day, kung ano yung nararamdaman. Kasi parang, sabi ko nga kanina, di ba? Simula nung pagkabata ko, parang iniisip ko lang lagi sarili ko. I was very narcissistic. No, I was very selfish. Kasi nga, parang feeling ko nasa akin lang yung pasakit ng mundo. Pero hindi ko naisip na siya din pala nahihirapan. So, yun nga. Kung tinanong ko ba siya, anong mali, ano ba nararamdaman? Mabuhay pa kaya siya? Tapos, Yung kanta. Nakailang iyak na siya yan. diba? Parang kasi mga parts sa buhay natin. Sana pala ginawa ko yun or sana pala tinanong ko yun. Yes. Mahirap na kapag plano. Would not have the chance to do a thing or ask them a thing. So, hindi naman na sila sasagot. Yun yung nire-regret mo. So, parang kung bibigyan ka ng chance na ulitin talaga yun. Or, bumalik ka dun, other way around yung gagawin. Like, nakaroon ka ng ibang
Hindi ako dapat. Pero guys, bago niyo malaman yung sagot ko, ay, akala ko napatay ko. Patay. Patay ko. Ayan. Hello. Huwag mo kasing pindot. Hindi, napindot ko lang, sorry. Na, bago mo nyo malaman yung sagot ko, 40 minutes na, ikakat ko ba? Wag na. So, hindi tayo mag-episode 4 ikakat natin yun sa edit. Sa edit, sige. Hindi, paano yung cut niya? Like, saan? Ang part? Mas bala na. Nag-uusap talaga ng editing. Kasi yun nga. Anyway. Diba? Pero, ngayon, kahit tanungin ko ng tanungin yung sarili ko, wala naman sasagot na. Kasi nasa ilalim na siya ng lupa. Tapos ngayon, kakaintay ko sa mga promises ng mga taong nagsabi ng mga promises before. Until now, wala pa rin siyang lapid. Doon ako nahihiya na ewan eh. Kung alam ko lang sana na hindi pa nila gagawin, ginawa ko na. Tapos kung sa tingin, naisip ko pa na, if I cared more about her on the past, darating ba kami sa point na magsisigawan pa kami sa hospital kung mabuhay pa ba siya or what? Or ano ba yung magiging ambag ko para mabuhay pa siya? Diba? Sakto natapos yung kanta. Tapos ano yung drama ko. Yun eh. That's one thing that I really regret. Hindi ako nakapagtanong. Kasi nung time na nag-agabuhay siya, wala talaga siya dahil hindi siya nagsasalita at all. Gusto kong ipapanood sana sa yung video, pero hindi ko kaya. Hindi ko kaya ipapanood sa iba. Yun. Ako. Hindi ko naman plano umiyak, pero napaiyak ako dito. Ako naman. Nawala tuloy yung freshness ko. Gusto mo nang papalitan yung tugtog. Papalitan mo, para ako naman yung makapag-emote. Ano, ikaw lang. Maganda yung sagot ko, please. Sabihin mo, I love you, I'm sorry. Hindi pa tugtog na. Kuya, pa-request po ng kanta. Hindi naririnig ko. Hindi nakalagay sa tenga ni Kuya. Kaya mo na. Kuya. Kuya. Uy, rinig tayo sa mga video na. Kuya. Para akong maliw. Ikaw naman, dali na. Dali na guys, naririnig tayo doon sa video. Ako na nga kanina ng kape. Kuya. Nahiyaw ako. Guys, ang hirap. Bago nyo madinig yung sagot ko, ikakat to ha. Ikakat to. Lagay mo to sa TikTok. Ikaw na mag-request. Sabi mo muna. Kuya. May nakalagay kasi sa TikTok. Dali na, alam mo yun, sorry. Dali, para ako mag-emote. Dali na, ilang minuto na. Hindi ba mayag na hindi ako? Ha? Hindi ba mayag na hindi ako? Ano? Hindi ba mayag na hindi nakapag-emote? Dali mo, kapag mag-emote pa ako, dali. Tumawa ng tumawa. Makikita niyo ako nananakit, guys. Wait lang. Tinahihiya ako. Kuya. Kala mo marinig. Sige na, hindi na nga. Go. Okay. Yung sa akin naman, guys. Huwag kang tumawa. Okay. Kakainis naman. Hindi sa akin. Let me just take my matcha so that I would be calmer. Nire-regret ko siguro yung isang event sa buhay ko na hindi sana nangyari. Hindi sana nangyari na I lost them. I lost friends.
my gosh. Kaya ako sinabi, alam nyo guys, kung nasan kami ngayon. Sa isa kaming coffee shop, na sinabi ko, di ba, second time ko na to, ikaw ay fourth time. Yung first time ko dito, sige, share ko dito sa Spotify. Yung first Podcast. Ano, isang brand lang tayo, be? Remember, podcast, we have YouTube and we have Spotify, I'm sorry. meron din kaming Apple Music. Yeah, meron din po. So, konting promotion lang. Ang kasama ko kasi dito is yung mga friends ko na wala kaming pag-away, guys. Meron lang talagang event sa buhay ko na nangyari na naging reason why they left me. Pero sa akin, naintindihan ko at naunawaan ko yung kung bakit nila ako iniwan. Okay lang yun sa akin, okay lang. Ang siguro, kaya ko lang nire-regret, yung event na nangyari. Kung bakit, yung punot dulo, kung bakit they left me. Wala akong galit, Hindi ako galit sa kanila. I'm happy with their decisions. Nalulungkot na ako kasi naalala ko yung dito. Wala lang, ang saya-saya noon. Naglalaro kami and yung like memories and moments with them. Ang isa lang masakit din siguro kasi hindi ko lang ine-expect na yung one of my friends dun sa circle na yon, yun yung ine-expect ko na friends for lifetime kasi one call away friend ko yon at saka friend ko na since day one, 0 days, alam niyo yun. Yun lang. Nire-regret ko talaga no, sobra-sobra. Sobra akong nagsisisi sa pangyayaring yon. Ano man, blanco man kayo or naguguluhan. Pero yun lang, na sana hindi na lang nangyari yun. Na sana. Pero you don't have to tell them the reason why naman. Kasi it's your personal. Yeah. And then, Yun lang. ako nga, di ko pa nga din tinatanong sa'yo di ba? Pero, nire-regret ko lang, yun lang. Pero, ano lang din, hindi naman mawawala sa akin yung care and love ko for them. Kaya, I include them every day in my prayer. Na diba? gusto ko lang mag-heal bawat isa and gusto kong maging masaya in every decisions and choices we make sa buhay natin. And kung may mga choices or decisions ay na bad, hindi, although yung choice natin, sinasabing the choice that defines us, pero hindi yun yung sa buong buhay mo. It defines yun na mismo. You can learn from it if hindi maganda, if maganda, alam mo yun, yung hindi naman totally yun yung nagde-define sa'yo yung pangyayari sa buhay mo ngayon. Yun yung ano ko. So, good or bad, you learn from it. And, yeah, yun lang naman sa akin. Tsaka, your decisions on past would not be the baseline of the people to judge you. Dala-dala mo yung sa present mo. Kailangan mo lang matutunan kung hindi maganda yung nangyari sa past. Kung kailangan mong baguhin, kung kailangan mong mag-grow, kung kailangan mong magbago, gawin mo. Not for them, but for yourself. Bakit? Bakit for yourself? Kasi, halimbawa, nagbago ka for them, pag hindi nila nakikita, pag hindi mo na nalalaman kung alam ba nila, parang mapafrustrate ka kasi na hindi nila nakikita yung progress ko, yung pagbabago ko. So kapag sa sarili mo, makita man nila o hindi, masasabi mo sa younger self mo or yourself sa past mo na okay, nag-grow na ako. Ito na yung bagong Aaron, ito na yung Aaron na mas stronger and wise sa decisions niya. Diba? Sa buhay. Parang if ever that you will have the chance to go back on the past, you can proudly tell to your younger self na you've made it. Diba? Sabi nga ni Makoy at saka ni Rufo, you've made it. Diba? Even though there are parang ups and downs during your journeys, diba? Crossroads, ganyan-ganyan.
he still made it. Diba? Kaya, yung decisions talaga sa life, hindi naman siya para... Hindi laging tama ha, ang decision sa Oo, life. yes. May mga magkakamali ka. Tsaka yung pagkakamali niya, hindi siya, alam mo yun, parang, Hindi siya, na, paano ko ba explain? hindi na katapusan ng, Oo, ng hindi ano porke mo. mali yung naging decision mo on the past. Mali ka na. Ay, mali ka na every now and then. Doon ka nga natututo eh. Yes. Ayun ang importante ha, kung matututo ka. Kung ikaw ay matututo na. Oo. Pero kasi may mga tao na alam nila sa sarili nila Nagkakamali na mali yung sila. decision nila. Tapos pinagpatuloy pa nila yun. Yung ulit at Di ba? ulit. Edi, choice na nila yun. Yun yung nagde-define na sa'yo. So kung halimbawa, ay pwede ko rin masabi pala na the choices and decisions that define me is kapag nagkamali ako at natuto ako doon o binago ko, yun yung nagde-define sa akin. Yes. Na I'm being wiser and being accountable. Yeah, accountable. Na kailangan ng mga politiko ngayon. Yun. Hindi naman sa wala na akong pakialam, pero ang dami na nangyari sa buhay ko na ayaw ko muna silang isipin. Diba? Darating din yung araw nila kung saan sila naman yung hindi magmamakaawa sa mundo o sa mga Diyos kung meron man. Diba? Yeah. So, life is full of lessons, discoveries, surprises, pain, happiness, everything. Diba? Choice din natin pa kung hindi tayo nag-record ngayon, hindi tayo makakapag-open up. Ganito na kaiba to sa mga episodes natin pala, no? Oo, kaiba. Ito yung kumbaga parang mas feeling ko nakikilala tayo ng audience at ng mga listener, viewers. Kasi parang, ewan ko, parang mas malalim yung napag-usapan natin today. Oo. So, kaya, yan guys. I'm just grateful and happy. Di pa nakahinga ako ah. Ako, kahinga. Kasi hindi ko in-expect na iiyak ako dito at all. And, you know, na hindi ako umiiyak basta-basta. Parang, the tension has built up on my body na lang. That's actually, why yesterday, guys, dapat magre-record na kami. I'm just happy rin. Alam mo, ang bawat bagay, ang bawat pangyayari sa buhay, may right time. May right moment. So, ano ba naman yan? May right time and right moment. So, right time ngayon, masasabi ko, dahil hindi ko alam kung anong meron kung kahapon kami nag-record. Oo, diba? At saka hindi natin maiisip itong place na to. Kung nakapag-emote siya, ako din naman nakapag-emote. Hindi lang ako nag-cry lalo. Kasi, yun nga, connected siya. Kasi yung first time ko dito is with doon sa kinento ko, yung mga kaibigan ko. But, yeah. I'm happy. I'm grateful. So, kung naririnig nila to, kung napapakinggan nyo, I'm just grateful. I'm just happy, guys. Walang galit, walang anything. I'm just... And you do not owe anyone an explanation. Yeah. They know what happened. You know what happened. Therefore, if they are open to conversation, they would come in peace. Hindi para makipagbakbakan ganyan. Yes. So yun guys, it's... I think masyado na kami nag-stay dito. It's a wrap. It's a wrap yung ganun. Not wrap naman. Siguro, depende pa din, di ba? Malay mo, makapag-record pa tayo mamaya. But, yeah, it's a wrap up episode 4. Okay. Ano It's been 54 minutes na rin pala. Yeah. Walang cut to guys. So, yan, tinatapos na namin ang aming episode 4, Crossroad. The choices that define us. Siya, paalam. Paalam. Hindi na natin pinanto yung partner. Extra, outro na to. Extra. Mamaya na. Sige. Ko na lang tayo panibago. Paalam na tayo. Unsoli na kasi. Bye guys. Bye. Kuya, thank you so much po.